Breaking news, talo na po si Edward Polayang via knockout sa round 1. Hindi po niya kinaya yung Japanese mga boss. Edad 42 na si Edward Polayang at baka ito na ang huling laban niya sa MMA. Hindi na po siya tumagal mga boss dahil sa huling minuto ng round 1 na knockout na po siya. May bagong kartada si Polayang na 23 wins, 15 losses. 7 win by knockout, 2 wins by submission at 14 wins by decision. So ganyan talaga kapag umeedad na mga boss. Isang legend na si Edward Polayang sa MMA. Kahit natalo man siya, kilala na ang pangalan niya mga boss. At marami pa siyang matutulungan na mga batang MMA fighter. Tingin ko magre-retiro na si Polayang dito mga boss. Maganda, turuan na lang niya yung mga bagitong fighter para maging champion balang araw. Samantala, panalo naman po si Joshua Pasio via submission sa round 1. Tinalo po niya ang isang Russian. Kaya hawak pa rin ni Joshua Pasio ang kanyang titulo sa strawweight division. May bagong kartada na ngayon si Joshua Pasio na 24 wins, 5 losses. Sa ibang banda, isang Pinoy naman ang mapapalaban sa Japan world title shot. Ito nga po ang Pilipino contender na si Mark Biseles. Mapapalaban siya sa isang Thai boxer na si Tanong Sak, ang may hawak sa IBF light flyweight belt. Gaganapin po ang laban nila sa September 26 sa Fuji, Japan. Itong pambato natin na si Mark Biseles ay may kartadang 21 wins, 11 KOs, may 2 talo. Kalaban niya ang IBF champion na si Tanong Sak, 40 wins, 35 KOs, may 1 talo. Nako, batikan pala ito mga boss, mukhang batak. Edad 26 pa lang ito pero naka 40 wins na, 35 knockout. Matitibay din itong mga Thai boxer. Hindi sila technical pero matitibay sila. Sanay sila sa gulpihan mga boss. Kaya mas patok ang style ng Pinoy sa Thai boxer kasi halos parehas sila ng estilo sa bayan. Pero kapag technical na ang kalaban ng Pinoy, medyo nahihirapan sila. Kaya abangan natin ngayong September 26. Dahil kung manalo dito si Biseles, magkakaroon na po tayo ng panibagong world champion. Sa ngayon, ang world champion natin na legit dito sa Pilipinas, walang iba kundi si Pedro Taduran. Sino pa kaya ang pwedeng maging world champion sa Pilipinas? Si Cuadrolas Casimero, posible pa maging world champion yan. Basta mapalaban sa champion. Kung magbakante si Inoue ng titulo sa super bantamweight, malaki pa rin ang pag-asa ni Casimero na makasungkit ng bakanteng titulo. Yun nga lang, kailangan niya mamili kung anong division siya pupunta. Featherweight ba o super bantamweight? Sa ibang banda, final weigh-in po ni Conor McGregor bukas. Pagdating po ng linggo, bakbakan na po sa UFC. Maraming Pinoy nga po ang hindi natiwala kay Conor McGregor. Alam niyo bakit? Dahil daw sa kanyang paa. Matatandaan na yung huling laban niya, na-injury siya. Talagang nabali ang kanyang paa. So malaki ang tsansa na ito ang tatargetin ni Max Holloway. Sipain yung paa ni McGregor. Mahirap na kasi kapag may lamat na mga boss, madali na lang yan mabali. So kailangan ingatan ni McGregor yon, yung mga leg kick. Hindi naman sasabayan si Max Holloway ng suntukan lang mga boss. Sigurado ite-take down niya yan si McGregor. Kaya yan abangan natin na matinding bakbakan sa UFC. Kanino kayo dyan mga boss, McGregor or Max Holloway?